Ako nga po, sad ako kasi may bagong nagbukas na tindahan dito sa tabi namin. At meron din tindahan sa kabila. Napagitnaan ako, halos wala nang bumibili sa akin. Minsan, hinaharang pa nila ang customer ko. Nahayaan ko na lang sila. Ano kaya dapat ang gagawin ko? Hello everyone, magandang araw po sa ating lahat. Ayan, meron po tayong isang kasari-sari store owner na sad daw po siya kasi meron daw po nakatayong sari-sari store dito sa tabi niya, meron din dito sa tabi niya, nakakompetensya niya, napagitnaan daw siya. So sad daw siya mga kasari kasi nga napagitnaan nga naman siya, nandito siya sa gitna. So parehas tayong kasari ng posisyon ng ating sari-sari store. Meron din akong kakompetensya dito, meron pa nga sa harap, meron pang isang convenience store na bago lang talagang tayo yan. Actually, mag 1 month na yata siya. Binlog ko yan nung bagong open siya. And ngayon, parang nakalagpas 1 month na siya. So, ang aking tindahan ay ganun pa rin naman. Wala namang pagbabago kahit meron tayong mga kakompetensya sa paligid. So, wag ka lang masad kasari kasi ganyan talaga, normal yan. Kapag meron kang negosyo, meron talagang gumagaya o or shall we say, meron talagang gusto ring magkaroon ng sari-sari store. Hindi lang tayo, sila din gusto rin nila, no? Gusto rin nilang maghanap buhay para meron din naman silang siyempre pagkukunan sa araw-araw nilang mga gastusin. So normal yan. Kung tayo nga gusto rin nating mamuhay at magkaroon ng ganitong sari-sari store. So mega love shout out sa kasari. Huwag ka nang masadya. Ganito na lang ang gagawin mo. Tip ko sa'yo para hindi tayo maiiwan sa alam mo na, para hindi tayo maiiwan sa bentahan, ganito po ang ating gagawin, no? Unahan natin silang magbukas. No? Kung dyan sa kabila, dito sa kabila, syempre, alam mo kung ano oras sila nagbubukas, mas early ka pa dapat sa kanila. Kasi meron tayong kasabihan, an early birds catches more worms. So, yan ang pinaka number 1 tip ko sa iyo. Number 2 naman na tip ko sa iyo mga kasari. Obserbahan mo kasari kung ano bang mga paninda ng mga kakompetensya mo. Baka naman sa tindahan mo ay kulang ang paninda mo. Meron silang ganong item, ikaw wala. So, ganito ang gawin mo mga kasari. Kung maaari lang, kung maliit man ang tindahan mo or kaumpisang pa lang, dapat kompleto na ang paninda mo. Paano mo maging kompleto ang paninda mo? Hindi ko sinasabing damihan mo per item. Dalawa, yung mga basic mga kasari dapat meron ka talaga niyan, no? Hindi ka dapat mawalan. Alam mo kung isa kang sari-sari store owner, ang unang mga item na dapat meron ka sa tindahan mo ay lahat yung basic na ginagamit sa kusina, meron ka dapat niyan. Ginagamit sa mga pangluto, dapat meron ka niyan. Mga snacks, mga iniinumin, lalo na ngayon at mainit, dapat meron kang mga iba-ibang klaseng mga inumin. Ako nga, hindi ko hindi ko makayang buhatin ang mga mabibigat na item, lalo na ang aking ino-order kay grocery ay hindi pa dumarating. So, tapos wala na akong item. So, ako dahil maraming ating kakompetensya na iniisip sa kabilaan natin at doon pa sa kabila, dapat hindi talaga ako mawawalan sa item na mabilis maubos. Like yung ating mga sito. Ang order ko dapat is darating siya by Monday pa. Ano pa ngayon? Anong araw pa na ngayon? Thursday. Halimbawa, Thursday, tapos Monday pa darating ang order ko. Tapos naubusan na ako. Ang ganito ang gawin mo mga kasali. Unti-unti kang bibili doon dyan sa pamilya na malapit sa iyo. Ano? Kahit na medyo maliit na lang ang tubo mo, pero fast moving yan. Dapat meron ka. Kasi halimbawa, mas malaki ang kinikita mo dahil umorder ka doon sa pinakapuno. Kaso lang hindi pa dumating. So, wala kang choice para magkaroon ka, kahit maliit na lang ang kinikita mo. Bibili ka ng mailan-ilan lang para meron ka lang mailagay sa estante mo. Yun ang aking tip number 3. No? Dapat hindi ka mawala ng mga stocks na fast moving sa tindahan mo. So yun mga kasari, tulad nga ng ice na nasabi ko na dapat hindi tayo mawalan nun. Dapat meron ka palagi dahil nga sa sobrang init naman talaga ng panahon, no? So yung mga tao talaga ay gusto nilang magpalamig at gusto rin nila yung ating mga tang dapat kumpleto pa yan. Kahit na 6 pieces, kada klase, meron kang grapes, meron kang yung Four Seasons, meron kang calamansi, dalandan, yun, mga ganyan, mga pineapple, yun ay mabenta ngayong tag-init, mga kasari. So yung kasari, sana nasagot ko ang iyong mga katanungan at ang iyong worries dyan sa tindahan mo. Huwag ka lang mag-worry, basta yun lang tandaan mo mga kasari.
Mega love shoutout sa inyo lahat. Ito lang tandaan natin. Dapat maaga lang tayong magbukas at consistent tayo doon sa ating pagbubukas. And yung ating mga paninda ay see to it na talagang meron kang paninda kung ano yung hinahanap ng customer. Kung baguhan ka pa lang, take note mo. Mag-take note ka, ano ba yung mga pinipili nila, ano ba yung in-order nila sa tindahan mo, na wala pa sa stocks mo, wala pa sa stante mo. So, i-take note, you write it down, para the moment na mamili ka na, maalala mo at maibili mo yan at mailagay mo sa stante mo. Ayun, diba? So, ang pagtitindahan mga kasari, parang ano lang yun, dapat sasabay-sabay lang tayo sa alon kung ano yung mga kailangan ng ating mga customer para maging mabilis o maging mabilis dumami ang ating stock, mabilis ang pag-asenso. At isa pa, mas marami tayong ibibenta, magiging benta sa isang araw kapag susunod tayo kung ano yung mga gusto ng ating mga customer. Per-request ko ano yung gusto nila dapat meron. Lalo na kung yung tindahan ay located sa mga kabahayan. So, marami ka mga kapitbahay. So, kikilatisin mo rin kasali ano yung mga kapitbahay kung ano yung mga gusto nila, mga item na dapat meron ka sa iyong sari-sari store. So, yun mga kasari, ang dami-dami ko nang sinasabi at pasensya na kayo. Medyo ang vlog natin ay putol-putol dahil nga marami bumibili. Dahil ang oras ngayon ay 8:30 na ng gabi at maraming bumibili sa ating tindahan. Kasi nga po, nag-scan-scan lang ako ng aking mga comments and napukaw ang pansin ko dyan sa comment mo na nasali ka. So, huwag kang masal. Dahil lahat tayo dapat masaya, masayang magtinda, lagi lang nakasmile, magandang mag-approach sa customer, magandang ating relation, magaling tayong mag-sales to. Ayan. Kung ang mga department store, gusto nila pag pumasok ang isang customer ay makabili sa kanilang tindahan. So, parehas lang yan dito sa ating tindahan. So, parehas lang yan kasari sa mga mall. Kung may lumapit, dapat entertain ka agad, sales to ka agad kung anong gusto ng ating customer. Bigyan natin ng mga alternative na mga paninda. Kung ang item na hinahanap is wala sa atin, hanap tayo ng ibang paninda na parehas lang ang magkaiba ng brand, pero parehas lang ng item ang hinahanap ng ating customer. So, tulungan natin sila. So, magiging tayo ba, magaling tayo mag-sales talk, mag-inganyo sa ating customer na wag nating hayain umalis na hindi nakabili sa ating tindahan. Yun ay isang technique para mas dumami pa ang ating benta araw-araw. So yun mga kasari, thank you so much for watching at sana nasagot ko ang ating kasari-sari store owner na nasa dyan dahil meron siyang kakompetensya. Iwaglit mo yan sa isipan mo mga kasari. Happy lang tayo, happy magtinda para magaan ang grasya, magaan ang benta sa araw-araw na pagtitinda natin sa ating sari-sari store. Kung bago ka pa lang kasari at nanonood ka ngayon at hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, huwag po kalimutang pindutin ang ating subscription button and pakipindot na rin ang ating like button. Ayan, thank you so much for watching and see you again on my next video. Bye!